So on this video, I'll be showing you on how to use the import feature of MyBizMate.io transacting purchases. So, ayan po, nandito po tayo sa purchases sheet. Okay, tignan po natin. So, since for example, dami po nating purchases and meron naman po tayong Excel file or monitoring po ng purchases. And or gusto po natin na hindi po siya manually na isa-isang lalagay po dito, pwedeng-pwede po using our import feature. So, just click po natin tong import. Kunin po natin yung template suggested by our system. Kunin po natin yan. Tignan po natin kung ano po yung dapat po nating i-fill out. Note po is ito lang po yung gustong tanggapin na template or format po ng ating system. So, before we import, be sure po na itong template po na ito, yun yung ginagamit po natin. So, for the date, kailangan required po siya and kailangan po yung format po ng date po natin, year, month, and day. Supplier res, required din po yan. Either code po ang gagamitin po natin or the supplier name mismo. Then gross, yes, required po yan. Gross amount po ng ating binili or na-receive na invoice. Then type, required din po yan sa either VAT, non-VAT, or exempt purchases po ang ilalagay po natin dyan. So, yes. Expense account, kung ano pong account po ito, kung anong klaseng purchases po yan. It's either pwede po tayo sa code, pwede po sa account name. So, we have for example, cost of goods sold, meron din po yan. And makikita po natin yung mga expense account po natin sa ating masters, specifically on chart of accounts. So, ito. Then, lagay lang po natin dito yung mga expense. Then, yan. Yan na po yung mga expenses po natin na pwede po nating ilagay doon. So, for example, cost of goods sold, 5010 yung kanyang code. Okay, so yung mga iba pa, fuel and oil, for example, natin lagay yung fuel and oil. So, 6040. Okay lang po na itong gamitin or ito po yung name. Pero be sure po na same po kayo ng name na ilalagay po dyan. And be sure na meron po dito sa chart of accounts po natin yung mga account po na gagamitin natin po dito. So, required po yan, EWT, pag meron po tayong in-issue 2307, pwede din na din po natin to itag immediately or itag po agad-agad sa ating purchases. Pero it's an optional pa rin naman kasi pwede pa rin naman natin siyang i-transact separate using the WTP sheets. Okay, so terms po, required po yan. It's either cash or an account po yung ating purchase po na yan. So, pag nilagay po natin na cash po yan, mag-auto payment po siya. Gagawa na po siya ng payment system automatically and ipopost na rin po niya. Pag on account, of course, kailangan po natin siyang i-pay manually or isa-isa dun po sa ating payments sheet. Okay, so invoice number, ito po yung invoice number for your reference sa resibo na nakuha po natin. Branch, sakalang po meron po ito kapag naka-on or meron po tayong branch sa ating masters. So kung wala, wala po ito and it's an optional din naman. Pero ang default po niya is always po sa main. Okay, so cash or bank, so, kailangan po natin dito kung gusto po nating itag yung kung saan, kung paano yun purchases mo, kung binayaran mo ba yan ng cash or checks or or diretso po yan, bank transfer, anything. And then, particulars, optional lang din po yan for remarks. So, we have here na nakapark na po na for import po ng purchases. Open lang po natin. Same lang din po sila ng header sa columns. Okay, so same lang din po as we can see. Yung date, okay, yung supplier, meron po tayong nilagay dyan. Gross amount, the type of purchases, then ito, yung COA niya, yung accounts, expense account po niya, dahil masipag po siya ay kasama po yung kanyang account name at saka code. Pero ang unang nire-read po ng system po natin is the code. Okay, so sige po. The EWT, may tinag ka na rin. EWT and then meron yung terms on account, yung iba cash. Voice number, dito na rin. So, once you finalize everything for importation, save lang po natin yan. Then, punta lang po tayo dito sa ating working file or working sheet. Okay, so lagay lang po natin dito sa ating purchases. And then, just click the import. Drag lang po natin or choose po natin yung file na ating i-import. So, yung
lalagay po natin purchases, open lang po natin yan, and then imamap niya po yung per columns po natin. So, okay na po yan for review. Then, as we can see, action new, ibig sabihin mag-create siya ng bago and they are all ready. So, wala pong error dito sa part po na ito. So, kung okay ka na dyan, import na po natin 16 purchases and then done. Meron na po tayong na-import po na 16 purchases in just one click away. Okay? So, ang bilis lang. So, note, pag nag-import po tayo, always note na naka-ready lamang po siya sa ating system at hindi po yan posted, meaning hindi po yan magre-reflect sa lahat ng reports po natin. At ang kailangan lang po natin gawin, ipopost po natin yan pag okay na po sa atin. Post lang po natin kasi yung 12 lang naman yung ipopost niya. Kahit lahat pa po yan yung naka-entry, yung mga ready for posting lang po yung kanyang isa-select na ipopost. Ayan. So, yan na. Meron na po tayong purchases using the import template po or import feature po ng ating MyBizMate.io. So that's it. That's just how you do things. Just simple, very helpful, very hindi siya time consuming, time saving siya. So ayun, I hope you've enjoyed this video. Thank you.